Sa puntong ito, kontrolado na ni Steel ang kawan ng uwak at lumipad pabalik sa lungsod. Sa loob ng coffee shop, nagrereklamo si Jiajia na paunti-unti ang mga customer sa coffee shop. Kasalanan ni Ziren kung bakit matumal ang customer. Hindi naman siguro basta-basta na lang na isisi kay Ziren ito. Si Ziren na ngayon ang mukha ng tindahan. Biglang napahawak ang kamay niya sa bibig ni Asian. Nag-react siya at nagmamadaling binawi ang kamay niya. Sumakit ang ulo ni Jiajia. Kakaibang boses ang nagmumula sa kanyang ulo. Kahit anong pilit niya, hindi pa rin nawawala ang boses. Patuloy ang pagsalakay ng mga viral cell ni Steel sa kanyang utak. Siya ay nasa bingit ng pagkawala ng kontrol. Sinisigawan niya si Asian na tumakbo. Medyo natakot si Asian sa inasal niya. Pero may kasunod pa. Isang kawan ng mga taong kontrolado ni Steel ang nakapalibot sa coffee shop na parang mga zombie. Sa susunod na segundo, binasag nila ang salamin at sumugod papasok. Natakot si Asian sa kanyang nasaksihan. Sa puntong ito, ganap ding wala sa kontrol si Jiajia. Akmang hahawakan na niya si Asian. Isang figura ang dumaan sa ulo ng zombie. Ang kanyang bayani ay muling nagpakita sa kanya. Itinulak ni Ziren ang ulo ni Jiajia diretso sa mesa, at hindi niya nakalimutang sabihin, "I'm sorry, Miss Boss. Mangyaring huwag bawasan ang aking sweldo." Pagkatapos ay kinalagkad niya ang ulo ni Jiajia patungo sa out-of-control crowd. At walang awa na ibinato sa mga tao. "Sorry talaga, Boss Lady." Natigilan si Asian sa walang awa na bahaging ito ni Ziren. Jiajia gave Ziren the MBT personality test earlier. The results came back as frightening ISTP personalities. Samantala ang mundo ay nagbo-broadcast ng mga emergency na balita. Ang mga taong may problema sa pag-iisip ay lumilitaw sa buong mundo. Opisyal na inuri ng mga eksperto ang sintomas na ito bilang isang epidemya ng zombie. Hindi sila sigurado kung saan nanggaling ang virus. May nagsasabi na ito ay isang biochemical virus mula sa M. Ang mga nakakuha nito ay nagkataon lamang na nakatanggap ng larawan at mga tagubilin sa kanilang isipan. Ang imahe ay isang batang babae na may mahabang buhok mula sa bansang Korea. Ang utos ay, hulihin siya at kagatyan. Bumalik sa coffee shop. Hindi mabilang na mga zombie ang malapit ng sumunggab kay Asian. At sa likod ng mga zombie, tahimik na nanonood ang isang uwak. At ito ay si Steel na nabigyan ng bagong buhay. Nag-e-enjoy niyang tingnan. Na walang awa na napapasunod ang mga tao. Papatayin mo ba ang isang taong para sa kaligtasan ng iba? Ngunit ano ang gagawin mo kung ang taong ito ay siyang taong mahal mo? Ang isang internet celebrity ay nag-live broadcast. Sa sumunod na segundo, binuksan ng lalaking nakaberde ang bintana, tumalon siya mula sa ikatatlong palapag. Ang web celebrity guy ay nagulat. "I didn't realize he played it so real." Pumunta siya sa bintana at dumungaw sa ibaba, at napag-alaman ito nang makitang hindi patay ang kanyang kaibigan. Ngunit narito ang kakaibang pangyayari. Halos lahat ng tao ay tumatakbo sa isang direksyon na parang mga zombie. Ang ganitong nakakatakot na eksena ay nagdulot ng sobrang takot sa binatilyong ito hanggang sa kanyang mga buto. Opisyal na pinangalanan ng gobyerno ng mundo ang Steel Cell virus na Corpse Tide. At sa loob ng coffee shop, lumaban si Ziren para protektahan si Asian. Alam niyang ang mga taong ito na kinokontrol ni Steel at gustong kunin si Asian. Si Ziren ay sisimulan na ang proseso ng pagpaslang. Isang lakas ng nakamamatay na enerhiya ang nagmumula kay Ziren, nagdulot ng panginginig sa katawan ni Asian. Parang ibang tao ang Ziren na nasa harapan niya. Sobrang kakaiba, at nang sinubukan ni Ziren na gumawa ng hakbang para patayin sila. Gayunpaman, dahil sa maawaing puso ni Asian, pinigilan niya ang nakamamatay na layunin sa kanyang puso. Umiling-iling siya bilang senyales na huwag siyang papatay. Huwag gawin ito, walang choice si Ziren. Kundi buhatin si Asian sa kanyang likod. Pero kahit saan siya magpunta, may mga zombie. Maya-maya ay napapaligiran na ang dalawa ng mga zombie sa lahat ng panig. Sinabihan ni Ziren si Asian na kumapit ng mahigpit. Ginamit ni Ziren ang kakayahan ng malakas na kangaroo sa pagtalon at lumundag ng mataas hanggang maglanding sa isang rooftop. Tumingin sa baba si Asian sa hindi mabilang na zombie. "Hindi ko maintindihan kung ano ang mali sa mundo." Paliwanag ni Ziren sa kanya. Lahat ito ay gawa ni Steel,
Nilikha ni Chief Angkaw. Sinabi rin niya na pinatay niya si Chief Angkaw. Hindi ito maaaring makatulong. Kahit na hindi mawari ni Asen, bakit napaka cold-blooded at walang puso ni Ziren? Ang mga taong iyon ay mga buhay na nilalang. Kinokontrol lang sila ng virus. Hindi mo dapat patayin ang mga tao. Dito, si Asen ay di niya alam na ang pagmamahal at para protektahan siya ang siyang dahilan ni Ziren para alisin ni Ziren ang banta sa kanyang buhay. Pagkatapos ay tumalikod si Asen at naglakad palayo. Nais niyang bumalik sa institute upang makita kung mayroong anumang mga pahiwatig upang malutas ang krisis na ito. Hahawakan na sana ni Ziren ang kamay niya at dalhin siya sa institute. Pero hinampas ni Asen ang kamay. At sinabing hindi niya maintindihan ang pag-iisip ni Ziren, na sobrang manhid, at sinabihan si Ziren na ihuwag ng lalapit sa kanya. Natigilan at natulala si Ziren sa kanyang kinatatayuan sa isang saglit. Sa isang malabong alaala, ang mapagmahal na babae na hindi kailanman nagpatinag na bitawan ang kanyang kamay. Pinagmamasdan ang likod ni Asen habang papalayo. Mukhang alam na ni Ziren. Sinusubukang protektahan ang mga taong pinahahalagahan niya. Kailangan mong alalahanin ang iyong mga unang kagustuhan. Nang biglang nasira ang pinto sa rooftop. Ang mga zombie ay namamadali at sumunggab kay Asen. Akmang hahawakan siya nito. Biglang sumulpot ang kamao ni Ziren sa harapan niya. Ang isang simpleng suntok ay agad na pinatay ang zombie. Tumalsik ang mga dugo. Ito ay hindi mo maintindihan, hindi ba? Hindi mo pa rin maintindihan kung bakit ako pumapatay ng tao. Ito ang isang simpleng dahilan. Ang mga nakakakilabot at kahindik-hindik na nilalang na yon ay gustong kunin ang aking tanging dahilan na ako ay magpatuloy na mabuhay sa mundo. Ang awa sa kaaway ay kalupitan sa sarili. Minsan na akong natalo. Kung sino man ang gustong hawakan ka, lahat ay dapat mamatay. Poprotektahan kita kahit anong mangyari. Gulat na tiningnan ni Asen ang lalaking nasa harapan niya, na nag-aalay ng buhay para sa sarili niya. Para bang sinasabing, hanggat nandito ka, ikaw ay sapat na. At sa sandaling iyon, sa isang gusali sa likod niya, ang lalaki kanina na may hawak na cellphone ay nag-live stream ng buong pangyayari. Inulan ang pop-up screen sa live broadcast room. Ang bilang ng mga manonood ay tumataas. At ayon na lantad sa publiko ang kapangyarihan ni Ziren. At sa pambansang emergency room, ang zombie virus ay nagbibigay na ng sakit sa ulo ng grupong ito ng mga pinuno. Sinusubukan pa rin nilang malaman kung paano ito pagtakpan at panatilihin ang kanilang mga posisyon. Isang crew member ang nagmamadaling pumasok na may dalang live na footage mula kay Ziren. Ngayon ang mga bagay ay nangyayari sa isang ganap na hindi inaasahang direksyon. Iniisip ko kung ito ba ay kaibigan o kalaban ng sangkatauhan. Napatingin si Ziren sa grupo ng mga zombie na nakatayo pa rin matapos mawalan ng kakayahan sa sarili niyang electroshock. Nakatingin silang lahat kay Asen na may pulang mata. Napagtanto ni Ziren na ang virus mismo ay dapat harapin muna. Nang kumalma siya, naramdaman niyang malapit na ang presensya ni Steel. Paglingon niya, nakita niya ito sa bubong ng isang bahay na malayo sa likuran ni Asen. Tanging makikita ay ang uwak na naparasitize ni Steel. Na nanonood ito mula sa malayo. Mahinahong inuutusan ang kawan ng mga zombie patungo kay Ziren at sa iba pa. Dapat alisin ni Steel si Ziren bilang banta sa kanyang mga plano. Kung hindi kita kayang patayin, dudurugin ko ang puso mo. Iniyuko ni Ziren ang kanyang katawan. At ginaya ang malakas na kuko ng tigre para maghukay ng bato. Isang asul na liwanag ng psychic energy ang nagmumula sa kanyang mga mata, nagiging isang humanoid torrent. Isa itong uwak na kayang kontrolin ang mga zombie. Ginagamit ni Ziren ang kapangyarihan ng oso para i-evolve ang kuko ng tigre para maghukay ng bato sa simentong sahig. Pinuntirya ni Ziren ang uwak na si Steel na may maliwanag na asul na liwanag sa kanyang mga mata. Matapos ang isang marahasing pagsabog, ang mga zombie sa likod ni Ziren ay nawalan ng kontrol. Ngunit makalipas lamang ang 2.5 segundo, nararamdaman ni Ziren na may mali. Muling lumitaw ang paningin na sumisimbolo sa pulang ilaw ng kamatayan. Unti-unting bumangon ang mga zombie na may nakakatakot na mukha at tinitigan si Asen. Mapalad pala si Steel na nakaiwas sa pag-atake na tumago sa bundok. Ang zombie horde ay malapit ng sumugod na naman na may nakakapanidig balahibong ungol.
Si Asian ay sumisigaw sa takot. Hinawakan ni Ziren ang nanginginig niyang kamay para pakalmahin siya. Huwag kang matakot. Tumakbo man tayo hanggang sa dulo ng mundo o labanan ang mundo. Lagi kitang poprotektahan. With that, binuhat niya si Asian at sinabihang kumapit sa kanya. Nung malapit na siyang hawakan ng zombie, tumalon si Ziren palabas ng gusali. Ang eksenang ito ay na-record din ng isang live na webcam. Hindi makapaniwala ang punong ministro ng bansa na totoo ang broadcast na ito. Sinusubukang pagtakpan ang broadcast. Ngunit ang video footage ay nai-broadcast ng lahat ng mga pangunahing media outlet. Ito ay ganap na wala sa kontrol ng Estado. Nagdulot ito ng pandaigdigang sensasyon. Ang masikip na kalye, sa mabilis na paggalaw ng subway, maging ang mga pangunahing paaralan at mga internet cafe, ay nabigla lahat. Naging internet sensation si Ziren. Nag-uusap ang mga tao, si Superman ba ito? At ang clip ay nakita ng kalihim ng depensa. Ngunit sa kanyang mga mata, si Ziren ay hindi isang superhuman na bayani. Ito ay isang halimaw. Sa puntong ito, tumatakbo si Ziren kasama si Asian sa kanyang likuran. Ang mga zombie ay masusing sumusunod sa pagtugis. Kinokontrol ni Steel ang isang kawan ng mga uwak. Nagmamadaling huminto si Ziren. At nainis siya. Hindi namamalayan na nasa likod niya ang tunay na panganib. Biglang inatake ni Steel si Asian. Napatingin si Ziren sa uwak na biglang sumulpot sa harapan niya at dahan-dahang bumagsak. Isang malakas na pakiramdam ng pagkabalisa ang naramdaman niya sa kanyang puso. Lumingon siya at nakita niya ang sugat ni Asian mula sa uwak. Nag-freeze si Ziren sa pwesto saglit na hindi alam ang gagawin. Biglang huminto ang humahabol na kawan ng zombie. Ang mga taong nasa ilalim ng kontrol ay lahat ay nagkamalay. Wala silang ideya sa nangyari kanina. At hindi rin nila alam kung paano sila nakarating dito. Tinitingnan ni Ziren ang uwak na orihinal na naparasitize ng Steel proper. Ito ay ganap na walang buhay. Alam niyang natupad na ang layunin ni Steel. At hindi pa rin alam ni Asian ang nangyayari. Tapos sinabi ni Ziren kay Asian, "Matagumpay na naparasitize ka ni Steel. Isa lang ang paraan para iligtas ka ngayon. At iyon ay upang putulin ang iyong buong braso." Namutla ang mukha ni Asian sa takot nang marinig iyon. Bago pa siya makapag-react, gagawin na sana ni Ziren. Napaatras si Asian at sumigaw. Kumalat na ang virus cells sa buong katawan. Ang pagputol ng braso ay hindi makakatulong. Ikaw ay isang tanga. Pagkatapos ay nagmaneho ang dalawa ni Asian pabalik sa Instituto ng Pananaliksik. Doon nagsimula ang lahat. Baka may paraan para mailigtas ang sarili niya doon. At ang gobyerno sa puntong ito ay natukoy ang pinagmulan ng Steel virus. Nakuha rin ang research logs ng dating host, Chief Anko, at ang kanyang computer data. Ito ay detalyado doon. Ang buong proseso kung paano nagkasakit si Chief Anko matapos makagat ni Steel, at ang document na makapagliligtas sa sangkatauhan ang opisyal ay tumitingin ng hindi makapaniwala at mayroon lamang isang paraan upang iligtas ang sangkatauhan. At iyon ay upang patayin ang host ni Steel kung sino man. Nakahinga ng maluwag ang opisyal na nagbabasa ng impormasyon. Sa kabutihang palad ang pamamaraan ay napakasimple. Nang hindi alam ang sitwasyon, ang dalawa ay bumalik sa institute, lamang upang mahanap ang lugar na mabigat na binabantayan. Kinilala ni Asian ang kanyang sarili bilang isang mananaliksik. Sabi niya papasok siya. Ito ay isang bagay ng kaligtasan ng tao. Kasabay nito, nalaman ng mga opisyal ng gobyerno ang naparasito ni Steel ay lumilitaw sa institute kasama ang misteryosong lalaki sa loob ng live na broadcast. Kaya nagpadala siya ng isang lalaking nakasuit para kausapin sila. Hiniling ng lalaki sa suit sina Ziren at Asian na makipagtulungan sa kanya para sa pagtatanong. Sa pamamagitan nito, hiniling niya sa dalawa na maghiwalay saglit na sabi ni Asian ay nauubos na ang oras. Kailangan niyang pumunta mismo sa research lab para makasigurado. Ngunit patuloy niyang hinihiling sa kanila na makipagtulungan sa kanya. Hayaang kunin ng mga sundalo si Asian. Agad na naasar si Ziren. Anong gusto mo? Sa isang tingin, lahat ng mga sundalo ay nagtaas ng kanilang mga baril sa takot. Natatakot sila na si Ziren, ang halimaw, ay gumawa ng isang bagay na kakilakilabot. Nanginginig sa takot ang lalaking nakasuit sa tingin na ibinigay sa kanya ni Ziren. Pilit niyang binabawasan ang takot sa kanyang puso.
Muli, hiniling niya kay Ziren na makipagtulungan sa kanya. At ang paningin ng sundalo na nakataas ang baril sa harap niya. Naalala ni Ziren ang isang malabong imahe ng isang taong bumaril sa kanya. Sinabihan sila ni Ziren na huwag itutok ang kanilang mga baril sa kanila ni Asen. Kung hindi, mamamatay silang lahat. Pinakalma ng lalaking nakasut si Ziren. O kailangan ka naming barilin. Papatayin na lang sana sila ni Ziren. Pero pinigilan siya ni Asen. Ayaw niyang makitang muling pumatay si Ziren para sa kanya. Walang magawang ibinaba ni Ziren ang kanyang ulo. Nakita ng lalaking nakasuit si Ziren na kumalma. Kaagad na sinenyasan ang mga sundalo na kunin si Asen para sa masusing investigasyon. Nang magkahiwalay na ang dalawa. Tiniyak ni Asen kay Ziren na hindi niya kailangang alalahanin niya siya. Ito ay isang simpleng pagtatanong lamang. Ngunit nang makabalik na sila sa institute ay hindi maintindihan ni Asen kung bakit nila siya pinusasan. Ipinaliwanag ng babae na parasitize ka ni Steele. Ito ay isang paraan ng pagpigil nito sa pagkontrol sa iyong paghihimagsik. Inihahanda pa ng kalbong katabi niya yung tranquilizer. At dinala si Ziren sa gusali ng Defense Department. Siya ay tinanong ng Ministro ng Depensa, An Shenying. Nakuha niya kay Ziren na ipaliwanag kung ano ang tungkol sa kanyang superhuman na kakayahan. At sinabi lang ni Ziren na hindi niya alam. At nagtanong din, kumusta na si Asen ngayon? Ang ministro ay hindi sumagot sa kanya pabalik, ngunit pinag-usapan ang tungkol sa kanyang sariling ama. Kahit na ang kanyang ama ay isang ordinaryo na pulis at namatay na bata pa. Ngunit nag-iwan siya ng isang talaarawan ng kanyang mga pagsisiyasat. Mayroong isang kwento tungkol sa isang hindi kapanipaniwalang nilalang. Iniimbestigahan ni tatay ang bagay na yon. Ngunit pinatay siya ng halimaw. At ang ama ni Ministro An ay ang parehong Sheriff An na bumaril sa ina ni Ziren 47 taon na ang nakakalipas. Sa puntong ito ay pumasok ang isang sundalo at nagsumbong. May mga resulta mula sa institute. Si Asen ang kasalukuyang host ni Steele. Ang sabi ng ministro ay ayos lang. Mukhang patay na lang ang babae. Magiging payapa ang mundo. Sa sobrang galit ay kumawala si Ziren sa kanyang mga posas. Kaharap ang nakapatay na si Ziren. Siya na maaaring umupo sa posisyon ng Ministro ng Depensa, ay hindi natatakot sa lahat. Sasabihin niya, ito ay para lamang iligtas ang sangkatauhan. Sinuntok ni Ziren ang bulletproof na salamin. Sinabi sa kanya ni Ministro An na huwag sayangin ang kanyang lakas. Pakinggan mo muna ako. Dahil doon, kinuha niya ang larawan ng halimaw mula sa investigation journal ng kanyang ama. Kahit na tila imposible sa iyong edad. Pero kamukha mo ang halimaw na yon. At ang iyong kapangyarihan. Pagkatapos ang lahat ay may katuturan. So ikaw ang halimaw na yon, tama ba ako? Iyon ay sina Ziren at Iko sa ibabaw ng larawan. Nang makita ni Ziren ang babae sa litrato. Naalala niya sa isang segundo kung bakit gusto niyang lipulin ang sangkatauhan. Ang mga nawalang alaala ay biglang bumaha sa kanyang isipan na parang tidal wave. Ang babaeng laging nandyan para sa kanya. Yung babaeng laging nagsasabing, I love you. Ang babaeng pinoprotektahan niya sa kanyang buhay. Ang mapagmahal na babae na patuloy na lumilitaw ng malabo nang mawala ang kanyang alaala. Ito ay ang kanyang ina, ang taong may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa wakas ay naalala ang kanyang misyon, yon ay, sirain ang sangkatauhan. Pa-comment po sa baba na yes kung nais nyo po ipagpatuloy ang sharing ito, at salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa Zine Anime Tagalog Recap. Please don't forget to like and comment down below, and pa-subscribe po and pa-hit din po ng notification bell for more update. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat.